everyone. Again, here our Bible verse for today is all about Ephesians 1 verse 13 to 14. And it's all about the sealed with the Holy Spirit. So, sabi po dito, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of the salvation, and believe in Him, were sealed with the promise of the Holy Spirit, who is the guaranteed of our inheritance until we acquired possessions of it, to the praise of the Lord. Sa Kanya kayo din naman, nakarinig ng salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo ay sumasampalataya sa Kanya, ay tinatakan. So, meron tayong selyo, tatak, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya yung katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari at ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Ephesians. So, makikita niyo po dito yung spiritual blessings, yung pagpapalang spiritual ng Diyos sa atin na talagang hindi ka makahinga kapag binasa mo kasi sunod-sunod siya. Kapag malulugod yung kung ano yung pagpapala ng Diyos sa'yo. So, yung teaching natin for today is the gospel of salvation made us children. May tao. Pag binasa niyo po yung Ephesians, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, dati kumbaga dati tayong kaaway ng Diyos. Dati tayong namumuhay sa makamundong paraanan. Kaaway tayo ng Diyos, pero narinig niya yung word of truth, the gospel of salvation. So, pag nanampalataya ka kay Jesucristo, ito yung nagiging member tayo ng church, nagiging anak tayo ng Diyos. So, the gospel of the salvations made us, converted us to become God's children. Na-convert tayo from nothing, di ba? Di ba, being enemies of God, naging kaaway ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos, yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, nananatili sa atin during that time. Na kapag tayo namatay na walang Kristo sa buhay, ibabagsak ng Diyos yung galit niya at hustisya niya laban sa atin. So, salamat because of the gospel of salvation, yung ebanghelyo ng kaligtasan. Kumbaga, yung kung paano mo tinanggap sa Jesucristo, nanampalataya ka sa Kanya, naging anak ka ng Diyos. So, dineclare tayong anak ng Diyos. So, from being enemies, we became children of God. Yun yung ginagawa ng gospel sa ating mga buhay. So, napakaganda kasi mula sa Bible, namumuhay tayo sa ating mga kasalanan. Puno ng kayabangan, puno ng kasamaan. Kumbaga yung pangarap natin, limited sa makamundong bagay. Wala tayong, kumbaga dati yung buhay ng tao, walang mission na mas mahalaga sa buhay. Yung mission ng mga tao dito, dati, ganun, kumbaga papakasasa lang sa karangyaan ng mundo. Kaaway tayo ng Diyos during that time. But by His grace, tinawag niya tayo. Nakilala natin siya sa pamamagitan ng ebanghelyo at tayo naging anak ng Diyos. So, bilang anak ng Diyos, tayo ay merong mamanahin. And, ang sabi dito, dahil mananampalataya tayo sa ating Panginoong Panginoong Jesucristo, we are sealed by the Holy Spirit and we are guaranteed by the inheritance. So, tayo ay tinatakan because tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tinatakan tayo ng pangakong Espiritu Santo. So, all believers are sealed with the Holy Spirit. Lahat ng mananampalataya ay meron tatak ng Diyos. Tinatakan ka, may selyo ka, na kahit di mo nakikita yon, wala yung support ng katawan mo, wala yung sa noo mo, hindi yung tato, hindi din yung tinta. But spiritually speaking, sa harapan ng Diyos, meron kang selyo. Yung selyo na yon,
Yun yung nangangahulugan na ikaw ay pagmamaari ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay God's own possessions. Pagmamayari tayo ng Diyos at may selyo yun, may tatak yun. Ano yung selyo na yun? Bilang katibayan, tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Yung selyo na yun is walang iba kundi ang Santong Espiritu. Yung Santong Espiritu na yun, iniligay sa atin ng ating Diyos. Hindi siya kakaibang experience. Kumbaga, nanampalataya ka sa Panginoon, na biglang kumidlat, lumindot, tapos bigla kang tinatakan, biglang ako anong nangyari sa'yo. Hindi po ganun. Hindi po ganun yung selyo. And the moment that you are believe in our Jesus Christ and you put faith in our Jesus Christ, you finish the work of Christ, you put your faith in Jesus in that moment of time, yung Santong Espiritu inilagay sa'yo ng Diyos. Nagkaroon ka ng conversion. From being enemy, you became a child of God. At yung banal na Espiritu, actually yung humipo sa yung puso at para manampalataya tayo sa message ng Ebanghelyo. At yung Santong Espiritu na yung mananatili yun sa atin at hindi na kailanman aalis pa. So, bakit ialis? Because ito yung selyo, ito yung tatak ng Diyos, ito yung pagmamayari tayo ng Diyos. At yung Santong Espiritu na yun, according to the sa talata, ito yung katibayan ng ating mana. The Spirit is the guaranteed of our inheritance. Siya yung katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos. Who is the guaranteed? May guaranteed, may katibayan of the inheritance na meron pala tayong mamanahin sa Diyos until we acquired possessions of it. Pag sinabing inheritance o yung mamanahin natin, ito yung kabuuan, the whole new creations at lahat involved, yung resurrections, bagong katawan ng Diyos, gagawin kang perfect, mamanahin mo yung perfect world, yung all of creations, all of the universe, all of the spiritual blessings, physical, spiritual, everything, na walang hindi mo magiging pagmamayari. So, napakayaman natin because of Jesus Christ. Yeah. So, the Spirit Himself testifies the Spirit of the Lord God. So, yung banal na Espiritu na nahan sa atin, na sinasabi ng Santong Espiritu, anak na tayo ng Diyos kasi ito yung selyo natin. And now, we are children of tagapagmana na tayo. So, kapag hindi ka anak ng Diyos, wala ka mamanahin daw. You are children of God. Now, you are the heirs of God. Tagapagmana ng Diyos and co-heirs of Christ. So, co-heirs with Christ, ibig sabihin ko, ano yung pagmamayari ng ating Panginoong Kristo? Pagmamayari mo din. At ang guarantee nun, na mamanahin ni Kristo ay magiging pagmamayari din natin. At ang Santong Espiritu na nanahan sa atin. So, napakalaking blessings yun. And hope this verse, you learn a lot. Kung papaano minana ng Yesu Kristo ang lahat ng bagay, everything, pagmamayari mo din. When you are sealed by the Holy Spirit, that's why we have resurrections, all the peace, all the blessings God gives to us. And that is guaranteed by the Holy Spirit in our body. So, hope you like this Ephesians 1 verse 13 to 14. Thank you everyone, and God bless.